Before the Lamb of God.
ginagamit niya laging salita ay ang salitang I will, kagaya nung I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Amen. Tapos sabi pa niya, I will in no way cast out those who come to me. Yung mga lumalapit sa akin ay hindi ko kailanman itataboy. Katapos sabi ng Panginoon, sa isang kitongin na lumapit sa Kanya, alam nyo, ang kasalanan ay parang ketong. Bilang ito nakakasira ng kalusugan, kasalanan, kakasira din ito na relasyon. Diba? Yung mga kitongin, hindi yung pwede tumira sa mga kanilang pamamahay, sila yung nilalagay sa leprosarium. Pero sa isang kitongin, sinabi ng Panginoon, I will make you clean. Ikaw ay lilinisin ko. Ganon din tayo. Gusto niya tayo linisin, kaya may mga pamilyang naaayos sapagkat nililinis tayo ng ating Panginoon. Amen. Pagkatapos yung isa pang salita ni Jesus, follow me and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Ibig sabihin ay dadalhin natin ang mga tao sa Panginoon. Amen. Huhulihin sila, kumbaga. Diba? Parang mga isda, ang mga tao. Diba? So ito ang desire ng ating Panginoon. Pag sinabi kasing I will, nangangahulugan ito ng pagnanasa, pagpili, kahandaan, I will. Diba? Yun ang ibig sabihin ng phrase na I will. Kaya ngayong gabi, nais ko namang ipangaral ang isang salita ng Panginoon dito sa John 14:18. At dito ay malapit na pumunta sa krus para ipako, para bayaran ang ating mga kasalanan. Siya'y mamamatay. Sinabi niya ito sa mga disciples. Amen. At kinakailangan daw siyang umalis. Ang sabi ng Panginoon. Pero meron siyang sinabing pangako. John 14:18, basahin natin. Ganito ang sabi, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ito ay ang Panginoon na nagsasalita. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Nais kong mangaral sa paksang ito, I will not leave you. Hindi ko kayo iiwan. Ito ang pangako ng ating Panginoon sa ating lahat. Tayo muna manalangin, Panginoon. Samahan ko po ang iyong lingkod ngayong gabi. Wala po akong magagawa kung wala ka. Mangusap ka sa iyong mga anak. Ipaalala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kailangan ka namin. Sapagkat kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang-una, mga kapatid, nung sabihin ni Jesus sa wikang Ingles, pag binasa nyo sa New King James Version, ganito sabi niya, I will not leave you orphans. Sa Tagalog, hindi ko kayo iiwang parang ulila. Amen. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ito ang nadadama kasi ng Panginoon na siya ay paalis na, pakiramdam niya sa mga disciples, nadadama niya, nagdamin ng mga disciples para silang magiging ulila. Pero itong katotohanan, mga kapatid, hindi tayo iiwan ng Panginoon na parang ulila. Amen. Amen. Ang sinabi ko ito sapagkat nabubuhay tayo sa panahon, mga kapatid, na isang henerasyon ng walang tatay. Maraming mga kabataan ngayon walang tatay. Hindi dahil namatay ang tatay, kundi ang tatay marahil ay nasa ibang bansa, trabaho, o marahil nandyan, pero walang pakialam. Diba? May mga tatay bang ganon? O kaya, abala. Amen? O kaya,
mas mabuti pa yung manok na papanggas, pero yung anak, hindi man lang mahimas ang ulo. Alam niyo ba na pinapanggas yung, alam ko, patanggi niyo kayo. Amen. Mabuti pa daw yung manok, nahihipo ng tatay, pero yung anak niya, hindi man lang matapik ang balikat. Tama ba yun, mga kapatid? Pero walang ganyan sa Batangas. Hindi, marami. Marami sa Pumero dito. Ngayong gabi, itong katotohanan, napakaraming kabataan ngayon ang nalilito dahil walang ama. Amen. Yung iba marahil ay naulila, pero meron na dyan, wala nang ginagawa para sa anak. Pero isang, magkukwento ako, meron isang huwes, sesentensyahan niya ang isang kabataang lalaki na kilala niya sapagkat kilala niya ang tatay ng kabataang yun. Ang tatay ng kabataang yun ay kilalang abogado, sumusulat pa ng mga aklat tungkol sa mga batas. At tinanong ng huwes yung kabataan, sabi, naalala mo ba ang iyong ama? Sabi ng kabataan, naaalala ko pa po, Your Honor, ang aking tatay. At gusto ng huwes, alamin yung konsensya, damdamin ng batang ito. Sabi niya, ano ang mas natatandaan mong napakaliwanag na alaala sa iyo ng iyong ama? Sabi ng kabataan, hindi nakasagot kaagad. Tinatantya niya yung huwes. Pagkatapos nung magsalita, nagulat yung huwes. Sapagkat sabi ng kabataan ay, naalala ko nang humihingi ako sa kanya ng payo. Dahil nabala siya sa pagsusulat ng kanyang aklat, sabi niya sa akin, alis ka muna bata, meron akong tinatapos. Isang araw naman, lumapit uli ako sa kanya, at sabi ko sa tatay ko, tatay, pwede ba tayo magkwentuhan lang? Sabi uli ng tatay, anak, kailangan tapusin ko yung aking sinusulat na libro. Kaya sabi nung kabataan sa hukom, Your Honor, kilala mo siya, naaalala mo siya bilang magaling na abogado, pero ako, naaalala mo siya bilang nawawalang kaibigan. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Kaya naghahanap ng kaibigan sa ibang bahay dahil walang kaibigan sa pamamahay. Ngayong gabi, mga kapatid, yun ang katotohanan. Kaya sabi nung hukom, magaling na abogado, nakasulat ng libro, pero nawala ang anak. Ngayong gabi, itong katotohanan, pwedeng magaling ka sa maraming larangan, pero kung malungkot ang iyong pamilya, walang saysay ang lahat. Amen ba, mga kapatid? Ngayong gabi, itong katotohanan, lumalaki ang mga kabataan na walang tatay. Amen. Walang tinitingala, walang napapakinggang payo, walang sinusundan, walang hakbang na tinutularan, walang direksyon na nakukuha ang maraming kabataan. Alam ko ito sapagkat maaga pa na 18 taong gulang pa lang ako nung namatay ang tatay ko. Nagkukuliyo ako sa Maynila nang namatay ang aking ama. Ang ama ko rin ay pinanganak sa Cuenca, Batangas. At alam niyo naman, ang mga Batanggenyo ay mangingino. Parik tayo, parik! Saan ang parikan? Oh. Hello. Okay, so
pa lang ako nung namatay ang aking ama. Amen. Pero natatandaan ko nung meron siya sakit, malapit na siya mamatay. Sabi niya sa akin, Boyet, itong iyong tatandaan. Mas mahalaga ang pamilya kaysa kaibigan. Mas mahalaga ang pamilya kaysa kaibigan. Yes, yes. Sabi niya, hindi lang niya sinabi, pero ang alam ko, isa lang kumpare niya ang bumisita sa ospital. Lahat ng kainom niya, wala. Walang tumulong, wala. Kaya sabi ko, oo nga. Kaya buhat noon, mga kapatid, pinahalagahan ko ang pamilya. So ngayong gabi, sinabi ko ito sapagkat nung nawala ang aking ama, mayroong napakalaking bagay na nawala sa aking damdamin. Amen. Yung bang parang ang kabataan, pagigising mo lagi, parang merong bundok sa pagtingin mo sa may bintana, merong bundok. Pero isang umaga, nagising ka na lang, nasaan yung bundok? Wala na. Sinabi ko ito sapagkat nung ako'y ma-save, nung ako'y ma-born again, napabilang ako sa church, dito ko natagpuan ang isang ama. Amen. Una ay ang Diyos, pangalawa ay ang pastor. Parang ama na nagpapayo, nagbibigay ng direksyon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka mag-iisa. Amen. Amen. Ang ating Panginoon mismo ang nagpakilala na ang Diyos ay isang Ama. Amen. Tinuruan niya tayo na manalangin. Kung kayo'y manalangin, manalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit. Our Father in heaven. Di ba mga kapatid? Hindi, noong una, hindi natin matawag ang Diyos na Ama. Sa panalangin lang. Di ba? Pag nagdadasal lang tayo, Ama namin sa masalangit ka, yung gano'n na, pero yung talagang Ama. Yes. Ang lagi sabi natin, alam nung nasa itaas. Nasa itaas. May butike, nasa itaas. Ano pa nung butike? Hindi alam ng butike. Hindi natin mabanggit ang Diyos na Ama. Hindi natin siya matawag na Ama. Amen. Pero nung tanggapin natin ang ating Panginoon, ang Diyos ay naging ating Ama. At ngayon, meron na tayong pamilya. Ito na nga ang church. Kaya tawagan natin ay kapatid, brother, sister. Amen. Isipin mo, tinatawag ka rito, brother, sister. Kapatid na babae, kapatid na lalaki. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay isa ng pamilya sa Panginoon. Amen. At ito ang katotohanan, hindi ka na ngayon ulila. Amen. Romans 8:15 hanggang 17. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muli kayong matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukup, spirit of adoption, bilang mga anak na sa pamamagitan nito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Tinanggap lang natin ang pagkukup, adoption. Kumbaga para tayong inampon ng Panginoon, itinuring na tunay na anak. Kaya matatawag daw natin ng Diyos na Aba, Ama. Alam niyo ba yung Aba, Ama, yun ay Hebreo. Ang ibig sabihin ng Aba, ito yung parang pagtawag ng isang anak sa tatay na naglalambing. Tay, diba? Nay, sa nanay. Dad, di. Diba? Ganon, yung may lambing, yun ang ibig sabihin. Matatawag na natin ngayon ang Diyos na Ama. Amen.
Amen. Tapos sabi pa ni Apostol Pablo, ang Espiritu mismo nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sinong anak ng Diyos ngayong gabi? Praise God. Amen. Anak tayo ng Diyos. At dahil tayo'y mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay man tayo nagtitiis na kasama niya, sa gayon, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Kaya mga kapatid ngayong gabi, amen, tayo'y mga anak na ng Diyos. Amen. Kaya, dapat kang matuwa. Amen. Nasabi ko, dapat kang matuwa. Amen. Mga kapatid, sa isang linggo ba ang Biyernes Santo? Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Dapat ipagmalaki mo na ikaw ay anak ng Diyos. Yun lang, anak ni Kapitan. Anak ko ng Kapitan dito. Sabihin mo naman, ako naman anak ng tatay ko. Diba? Anak tayo ng Diyos. Yes, Kaya amen. dapat mga kapatid, kay Kristo hindi ka mag-iisa. Amen. Sa Panginoon, meron kang maituturing na parang mga magulang. Amen. Sa loob ng church, kung ikaw ay walang ama, makakatagpo ka sa church ng isang ama. Amen. At ito ang naranasan ko, mga kapatid. Ako ay narito sa inyong harapan, bunga ako ng isang spiritual father. Amen. Pero nagpayo sa akin, nakita ang kaya ko gawin para sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, amen, hindi ka nag-iisa. Sabi ng Panginoon, I will not leave you orphans. Pangalawa, amen, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Sa King James Version naman, ganito pagkasabi sa English, I will not leave you comfortless. Comfortless. Hindi ko kayo iiwan na walang kaaliwan. Hindi ko kayo iiwan na parang walang pag-asa. Amen. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, ang mabuhay sa ibabaw ng lupa ay punong-puno ng struggles o pagsubok. Tama ba mga kapatid? Ang mabuhay dito, lalo na ngayon, ang daming pagsubok. Lalo na mga kabataan ngayon, ang daming pagsubok. Pag binuksan mo lang ang Facebook mo, may mga kabataan, basta na lang umiiyak. Hindi na like yung Facebook niya, yung pinost niya. Di ba? Sinusubok daw sila. Yun ang katotohanan. Kaya, napansin niyo ba? Pag labas pa lang ng bata, sa sinapupunan ng nanay, umiiyak na. Sino dito hindi umiyak? Pag hindi umiyak, Patay. hindi normal. Kaya pinapalo ng doktor. Para lumabas yung hangin. Amen. Kaya ngayong gabi mga kapatid, yun ang sabi ng Panginoon, John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Merong tribulation, ano ibig sabihin nun? Mga pagsubok, kahirapan. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. So narito ang ating Panginoon. Amen? Nagbibigay siya ng babala na sa sanlibutan meron tayong kalungkutan. Pero nagbibigay din siya ng assurance, katiyakan na hindi niya tayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Alam niyo, mahirap humarap sa buhay o sa problema na nag-iisa. Amen? Sino dito na pakiramdam mo yung may problema ka, solo ka? Sabi mo, makatalo na lang kaya sa kama. Makatalo na lang kaya kung saan, di ba? Marami nag-iisip ng gano'n. Di ba?
Pag ikaw ay walang mahingahan, walang mapagsabihan ng iyong, di ba? Walang ng iyong saloobin, kaya pag minsan, kahit sino tagapayo, kaya noong unang panahon, hindi nyo na alam yon. Yung si Chadeli, ang dami sumusulat doon. Dear Chadeli, humihingi ng payo. Tapos, nawala si Chadeli, si Kuya Eddie naman. Dear Kuya Eddie. Natatandaan nyo ba yun? Dahil naghihinga sila. Bakit? Bakit kailangan pa sa radyo o sa programa sa television? Kasi walang mahingahan sa bahay. Pakiramdam nila, nagsosolo. Kaya tuloy, sabi na, tingnan nyo ang sabi, sa Ecclesiastes 4:10, kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwan. Mahirap nag-iisa. Walang aanalay sa iyo. Amen? Mahirap. Pag minsan, yung mangawahan mo pa sa buhay ang problema. Amen? May pangyayari ganyan sa Bible. Si Jose, meron siyang panaginip, meron siyang pananaw na maganda sa hinaharap. At kinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, alam niyo, na naginip ako, yun daw, sa labing isang bigkis ng trigo ay lumukod sa aking bigkis. Nagalit ang mga kapatid niya. Ano ibig sabihin? Yuyukod kami sa iyo lahat. Nagalit. Alam niyo, pinagplanuhan siyang patayin. Mabuti na lang nasagip siya ni Ruben, ibinenta siya ni Ruben sa mga Ismailita at naging alipin si Jose doon sa Ehipto. Pero alam niyo mga kapatid, kahit saan pumunta si Jose, hindi siya iniiwan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, doon sa bahay ni Potifar, pinagpapala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ni Jose. Anong ibig sabihin? Kasama ni Jose ang Panginoon kahit saan. Kahit doon sa Ehipto. Kumbaga parang ang Diyos nakatali kay Jose. Hindi niya iniiwan. Yun ang isang katotohanan. Nakulong si Jose dahil pinagpintakan siya ng masama ng asawa ni Potifar. Diba? Kinulong din siya. Pero anong sabi din ng Biblia? Habang nasa loob ng kulungan, pinagpapala din lahat ng Diyos ang ginagawa ni Jose. Kahit sa loob ng kulungan, nandun ang Diyos. Hindi iniiwan si Jose. Yun ang isang katotohanan sa Diyos. Hindi kanya iiwan. Alam din natin ang kwento ni Daniel. Pinagbawal ang pananalangin, ang mga mananalangin, itatapon sa yungib ng leon. Pero si Daniel, dahil siya matapat sa Diyos, lagi pa rin nananalangin. May nagsumbong sa hari, ipinatapon siya sa yungib ng leon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi kinain ng mga leon si Daniel sapagkat sa loob ng yungib ng leon, naroon ang Diyos. Nakatali rin ang Diyos kay Daniel. Kapatid, hindi ka iniiwan ng Diyos. Ikaw lang nang iiwan sa Diyos. Lalapit kasi sa altar, oh Panginoon, tulungan mo ako. Praise God, salamat Lord. Tapos sabi mo, Lord, sige, yan ka na sa church. Lalabas na ako. Magkita ulit tayo sa linggo. Sino yung ganun dito? Huwag niyo taas ang inyong kamay. Iniiwan natin ng Diyos dito. Amen. Ilang oras ka gumugugol sa cellphone mo? Hallelujah. Nakakalimutan sa Panginoon. Isa pang kwento, di ba? Si Shadrach, Meshach at Abednego, ipinatapo naman sa hurnong nagniningas dahil hindi sila sumamba sa ribulto na ipinatayo ng hari. Di ba? Pero doon sa loob ng hurno, nung silipin ng hari, merong ikaapat na naroon. At ang sabi ng hari, anak ng Diyos ang naroon na ikaapat. Isipin niyo yun, kahit sa loob ng horno, kasama nila ang Diyos.
So ngayong gabi, itong isang katotohanan, hindi tayo iiwan kailanman ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, kapatid, alam mo, itali mo ang iyong sarili sa Diyos. Yakapin mo siya. Kaya nung kinanta natin kanina, huwag sa kanta lang, babad. Amen. Pero nakababad ka naman sa cellphone mo. Diba? Dapat nakababad ka sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Pero hindi. Amen. Mabuti pa yung damit nakababad sa chlorine. Ikaw. Glory. Mga kapatid, ngayong gabi, yun ang nais ng ating Panginoon na tayo ay sa Kanya nakatali. Amen, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya dito pa ang sabi niya, Hebrews 13:5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. I will not leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan. Sapagkat, kaya't sabi pa, kaya't malakas ang loob naming masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ngayong gabi, mga kapatid, kapag kasama mo ang Panginoon, wala kang katatakutan. Amen. Kahit saan ka pumunta, dahil kung saan ka pumunta, naroon ang Panginoon. Amen. Amen. Pag minsan, nagtataka ako pag minsan ng mga pastor. May mga pastor takot sumakay sa elevator. Kailangan si Lord sa elevator. Yung iba, takot sumakay sa aeroplano. Ako, baka mo sa aeroplano. Hindi. Buhat pa na ako. Nakalimot ko na. Amen. Tuwing na lang ako magbibiyahe sa aeroplano, wala namang bumabagsak. Pero may mga mananampalataya pag minsan, takot. Takot sa dilim. Baka may multo dyan. Meron, yung aming anak, si Nabitina, yung panganay, nagpapastor ngayon sa Tauranga, New Zealand. Ang bahay nila, ang likod, ay simenteryo. Hindi ko ba lang naipakita. Simenteryo ang likod. Pero dito sa atin, takot pumunta sa may simenteryo niya, dahil nga dyan. Sila nga, katabi, likod lang nila, simenteryo. Naalala ko noon yung aking lolo, sabi niya sa akin, huwag kang matatakot sa simenteryo. Huwag kang matatakot sa patay, matakot ka sa buhay. Walang magagawa yung patay. Patay na ito. Sino dito takot sa patay? Takot sa simenteryo? No. Hindi tayo iiwan. Hindi lalo na magpastor. Sasamahan tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Mamaya may papakita ko sa inyong mga pag-iingat ng ating Panginoon. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon, tayo ay magkaroon ng kumpiyansa, pagtitiwala sa Kanya. Laging ang Diyos ay tapat. Hindi siya sumisira sa Kanyang pangako. Pag minsan di tayo tapat, pero nung sabi ng Biblia, bagamat hindi tayo tapat, siya'y nananatiling tapat. Sapagkat ito ang Kanyang katangian. Siya ay tapat. Hallelujah! Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ito ang katotohanan. Siya ay tapat. Hallelujah! Amen. Nung pumunta kami ni Pastor Emil sa Vietnam, amen, hindi namin alam ang gagawin. Paano magministeryo, mangaral sa mga Vietnamese. Sabi ko, Pastor Emil, ano kayang gagawin natin dito?
hindi sila makapagsalita ng English, tayo naman hindi makapagsalita ng Vietnamese. Amen. Pero tingnan niyo mga kapatid, sinamahan sila ng Diyos. Amen. 6 na mga churches natin doon ba? Praise God. Mga Vietnamese at mga pastor na. Amen. Kaya ngayong gabi, ito ang katutunan. Hindi tayo iiwan. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito ang Panginoon, mga kapatid. Aalalayan tayo. Ilan gagabayan, palalakasin. Isipin niyo mga pangakong ito ng Panginoon. Amen? Pagkatapos lagi kang nalulupay-pay. Amen? Pag-bisita si Pastor, nalulupay-pay ako. Pero pag may basketball, diba? Lumalakas. Kaya mga kapatid ngayong gabi, hallelujah, ang nais ng ating Panginoon magtiwala tayo sa Kanya. Saan man tayo pumunta, tingnan niyo pa sabi, awit 23:4, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sama ng hangin, sabi niya, ganda ng performance natin. Sabi ng organista, huwag mo sabihin natin, ako lang, dahil ako yung tumutugtog. Tapos yung pangalawang tugtog na, umupo na yung organista. Eh hindi binompa nung wala mo. Hindi nag-pump. Kaya tumigil muna, tapos pumunta siya doon sa likod. Sorry, concert nga pala natin ito. Hindi ako makakatugtog pag wala hangin. Kaya pakibomba. Amen. Kaya nung pagkatapos ng concert, tinawag niya yung taga-bomba at pinakilala. Dahil sa kanya, nakatugtog ako ng maganda. Palakpakan ng mga tao. Amen. Alam niyo mga kapatid, totoo rin yung sa gawain ng Diyos. Amen. Pastor, hindi ikaw lang nagtatrabaho. Disciple, hindi ikaw lang. Kaya pag ikaw ay tumunod sa panawagan ng Diyos, hindi ka magtatrabaho mag-isa. Kasama mo ang pagkagaya nung naganap. Amen. Nung tumutugtog na yun, walang ma-accomplish, walang magagawa kung wala ang taga-bomba. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, yan ang katotohanan. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kung hahakbang ka, disciple, hahayo ka, gagawin. Tingnan niyo ang sabi ng ating Panginoon. Matthew 28:20, narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sumasa ating lagi ang Panginoon hanggang matapos ang mundong ito. Kaya kahit tumaas ang presyo ng gasolina, huwag ka mag-alala. Sabihin mo, hindi ako iiwan ng Panginoon. Buhat-buhat yung asawa niya. Buhat yung asawa niya. Inilagay sa harap namin. Kaya ang misis ko, na-stroke, pagalingin niyo. Hindi po kami magpapagaling. Pero doon, mga kapatid, pinag-pray namin si Nanay Paz. Amen. Doon din pinalakad siya ng Panginoon sa palengke. May himala ang ating Panginoon. Amen. At doon naligtas yung mga anak ni Tatay Ente, yung asawa ng Nanay Paz, sina Sister Lagrin, Sister Viring, Sister Sita, amen. Tapos si Pastor Obet, ang mag-anak din nun, yung Sister Sita, ang anak niyang babae, ay asawa na ng pastor sa San Pablo. Amen. Isipin niyo mga kapatid, kahit
Kaya ba namin gawin yun? Hindi. Pag ako nga may pila, hindi ako makakaya. Tama. Amen. May papakita lang ako na isang litrato. Amen. Merong isang kapatiran. Ano ito, nung October, siya ay nakasaklay dati, may litrato. Yan, tingnan na nakasaklay sa revival, pagkatapos ng gawain, tapos na, nag-pray na ako sa mga may sakit, napuna ko siya, pinag-pray ko siya, at ngayon, nung ding araw na yun, nakalakad siya, tingnan niyo ang kasunod niya, wala na siyang saklay. Amen. Mahigit sa taon siya nakasaklay. Pinagaling ng ating Panginoon. Sino ba papagaling no? Amen. Kahit anong gawin kong bulong doon, mangyayari. Mga kapatid, hindi tayo. May himala sa Diyos. At hindi tayo iiwan. Yung pinakita kanina na merong isang yan, yung mag-asawang yan, sige, pakibalik. Si Pastor Rico, disciple siya sa Mandaluyong, sa kabataan dati. Tapos yung misis niya, asawa ni Pastor Ricky, missionary natin sa Laos. Sila ay paalis papunta sa Marikina para sa revival. Malakas ang ulan at biglang kumidlat. Habang iniatras niya yung kotse, tinamaan ng kidlat yung poste, bumagsak yung kable. Ang voltahe daw noon ay nasa 12,000 volts. Tinamaan yung kotse. Yun, kita niyo yun. Tapos yan ay halos umuusok na yung kotse. Pagkatapos yung next slide, yan yung tingnan nyo, may basa pa. Amen. So umuusok na yung kotse. May pahanon dahil malakas ang ulan. Lumabas sila dahil sabi nila, baka biglang sumabog dahil gasolina. Sabi ng mga tao, nung lumabas sila, okay, lumabas, may kuryente. Dahil nga, yung kable. Pero alam nyo, hindi sila na iningatan sila ng Diyos. Amen ba mo na kapag kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya. Kung may plano pa siya sa iyo. Amen. Kung may gusto pa siya ipagawa sa iyo. Hallelujah. Hindi ka maano dahil kasama mo ang Panginoon. Isa pang himala noon, amen, nag-pioneer uli kami sa Novaliches. Nanalangin kami sa isang bahay, kapitbahay ng kapatiran, isang kabataan, siguro mga 8, 7, 7 taong gulang, na natusok ng stick ng banana cue yung mata. Dahil, alam niyo mga kabataan, nag-eksperimento. Yung pang baril-barila na nilalagyan, may spring sa loob, tapos yung bala, yung dumidikit sa salamin. Ang ibinala ay stick ng banana cue. Pagkatapos siguro, sinilip, umigkas bigla, di tusok yung bata. Jeepney driver lang yung tatay, kapitbahay ng kapatira. Sabi, Pastor, tulungan niyo po kami, yung kapitbahay namin, yung anak, baka mabulag dahil tusok ng stick ng banana cue. So pumunta kami at pinatakpan ko yung normal na mata. Sabi ko, may nakikita ka ba? Sabi, wala po, madilim. Amen. Nung tingnan ko yung mata, itim na. Maitim na. Itim. Amen. Nag-pray kami in Jesus' name. Panginoon, himala ka. Pinatakpan ko yung normal na mata. Sabi niya, may nakikita ka? May liwanag na po. Maliwanag na dahil nakahiga siya sa sofa, malapit sa bintana. May liwanag na po. Amen. Pagkatapos nag-pray uli kami. Sabi ko, takpan mo uli yung normal na mata. May nakikita? Opo, may nakikita. Ilan ito? 4. Ilan ito? 2. Nakita niya. Alam niyo, noong ding November, nung pinag-pray ko yung nakasakulay, dumalo siya sa gawain. Galing siya sa Canada. Yung nakaitim, si Rainier. Nagtatrabaho sa Canada. Hallelujah. Hindi niya makalimutan ang ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Ilan lang yan, mga kapatid, kung
Hindi kayo magagalit sa akin. Pwede ba ako magkwento? Kaya lang, baka magutom kayo. Tama naman. Bukas naman. So, ang punto ko ngayong gabi, maraming hinalaan. Amen. Gumagawa ang Diyos pag tayo ay naglingkod sa Kanya. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Tayo na nga nang iiwan sa Panginoon. Pero hinahabol pa rin tayo ng Panginoon. Yes. Amen. Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Alam niyo, gagawa lagi ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Gagawa ang Diyos ng mga himala. Dahil mahal niya ang mga tao sa labas. Kagaya ni Narinya, naligtas ang kanyang ina. Amen. Namatay last year din ang kanyang ina. Umuwi na sa Panginoon. Amen. Ang kanyang tatay ganun din. Nakakilala sa Panginoon. Gagawa ang Diyos dahil mahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa. Kaya ngayong gabi, amen, ano yung pinagdadaanan? Marahil sa iyong personal na buhay, sa iyong pamilya, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iniiwan na ulita sa kabataan. Ang Diyos ay iyong Ama. Amen. At sa church, makakatagpo ka rin ng mga ama na magpapayo sa iyo. Amen. Marahil, nag-iisip ka sa mga suliranin, hindi ka iiwan ng Panginoon na comfortless. Kasama mo ang Panginoon, higit sa lahat, He will not leave us powerless. Ikaw ay hahakbang, kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Yuko natin sandali ang ating mga ulo, tayo manalangin. Hallelujah, O Diyos, salamat po ngayong gabi sa iyong kabutihan, sa iyong himala, sa iyong mga pagpapagaling, sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Habang bawat siya na kayo ko, nais kong magpakasakali. Amen. Marahil ito ay iyong karanasan. Pagkaramdam mo ikaw ay nag-iisa. Walang dumadamay sa iyo. Pagkaramdam mo ikaw ay umida. Amen. Sabahin sasabihin ko sa iyo, mahal ka ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi ka niya iiwan mag-isa. Amen. Nais ng Panginoon, ikaw ay tulungan. Amen. Nais ng Panginoon, ikaw ay mapabilang sa kanyang napakaraming anak. Ngayong gabi, marahil bisita ka, amen, nais mo nais ng Panginoon tanggapin mo siya. Para ikaw ay magkaroon ng karapatan maging anak mo. Kung ikaw yan, pwede bang itaas mo iyong kamay na isang tanggapin si Jesus. Amen. Meron ba? Meron po ba ngayong gabi? Hallelujah. Marahil may mga bisita tayo. Amen. Okay, salamat, sister. Salamat, mahal kayo ng Panginoon. Amen. Sino pa? Nais tumanggap kay Jesus? Sino pa? Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Sino pa po? Amen. Tayo mananalangin. Kasamahan kayo mga kapatid at patawa. Kung marahil ikaw ay nag-backslide, iniwan mo ang Panginoon. Subalit ngayong gabi, nais ni Jesus na hindi mo siya makakasama. Ikaw yan, taas mo kayo kawa. Amen. Meron ba ngayong gabi, nag-backslide ka, nalayo ka sa Panginoon, hinihintay ka ni Jesus, bumalik sa Kanya. Ikaw yan, taas mo kayo kawa. Okay, sa mga kapatiran, inausap ka ng Panginoon, mga kabataan, pakiramdam mo, ikaw ay fatherless, ikaw ay ulila, pero sasabihin ko sa iyo, mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya ngayong gabi. He will not leave you orphan. He will not leave you comfortless. He will not leave you powerless. Pastor, kasama mo ang Panginoon. Sa iyong pag-ministeri, kasama mo sa Jesus. Inubuksan kong altar. Amen. Lumapit ka sa Kanya, sabihin mo, Panginoon, malapit po ako sa iyo. Amen. At naunawaan ko po, lagi kitang kasama. Hindi mo ako iniiwan mag-isa. Okay, mga kapatid, bukas ang altar, marahil sa inyong mga upuan, manalangin kayo sa
Purihin niyo, Panginoon, sa tama, Padre. Hallelujah. Marahil nagtanong ka noong mga nakalipas na mga araw, marahil ay naguluhan ang iyong isipan, sabi mo, Lord, nasaan ka? Hindi ko iniwan ang Panginoon. Amen. Bubuksan mo lang ang Biblia, at bubuksan mo sa Panginoon ang iyong puso at kakausapin mo siya. Madadama mo ang presensya ng Diyos. Ipanadama niya sa iyo ang kanyang pag-ibig. Amen. Tayo lang pag-minsan ang nalalayo sa ating Panginoon. Pero kailanman, hindi siya lumalayo sa atin. Amen ba mga kapatid? Siya ay malapit sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin alam paano siya abutin. Pero ang katotohanan mga kapatid, hallelujah, laging kasama natin ang Panginoon. Amen? Ngayong gabi tayo mananalangin. Sundin yung panalangin ito. Sabihin nyo, dakilang Diyos. Salamat po na hindi mo kami iniiwang mag-isa. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pangako. Patawarin mo po ako na ako'y nag-alinlangan sa pangako mong ito at sa katotohanan ako ang lumalayo sa iyo. Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa pagbaliwala ko sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Ngayong gabi, Panginoon, nanampalataya ako na hindi mo ko iniiwan, lalong-lalo na o ako'y hahakbang para sa iyo, upang ikaw ay paglingkuran, upang ikaw ay sambahin, upang ibahagi ko ang iyong kabutihan sa mga tao na nangangailangan ng iyong presensya. Tulungan mo po ako. Lagi mong ipadama na hindi mo ako kailanman iniiwan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako ito. Lagi kitang kasama. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin. Ngayong gabi, mananalangin tayo sa mga may karamdaman. Sino yung may karamdaman? Ang Diyos ay nagpapagaling, mga kapatid. Sino may karamdaman? Ay dapat na pagawin. Amen.
Ha? Sige, tayo mag-pray. Okay, dali ka. Tayo mag-pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, sinataas ko sa iyo mga kapatid na ito, Panginoon. Kaya mo gumawa ng himala sa hawak isang pneumonia, ubo, si sister, Panginoon, pananakit ng kanyang tuhod, in Jesus' name, God, ang aming kapatid, ang God, magkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, O God, hallelujah, O God, alagan mo, Panginoon, ang tali sa kanyang dila, in Jesus' name. Command the spirit of darkness in Jesus' name. Command the spirit right now, release her in Jesus' name. I claim healing by the blood of Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin. Narinig mo ako. Lagi ka mag-practice ng salita. The name of Jesus. Sabihin mo. Jesus. 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 Amen. Sige. Lagi lang mag-practice. Sabihin mo sa kanya, lagi lang siya magsalita at makapagsalita siya. In Jesus' name, God. Pagalingan. Ang himala mo, ang kalayaan sa pangalan ni Jesus. Jesus. Namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palapakan natin. In Jesus' name, O God, the blood of Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito, Panginoon, sinasabi sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, magkaroon po ang kagalingan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen, amen. Palaparan ng may pagbabago po ba? Daan, hindi nyo dati maiigilig, sa mga yun na ikalaw yun. Hindi nyo maikilos. Pero ngayon na ikikilos ka. Praise God. Palapakan natin. Sige na po. Kamusta po? Kamusta, sister? Pray ka. Hallelujah. Lord, ang magalingan. Jesus. 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 Sa tanong ko sa aming kapatid. In Jesus. Ginagaling ka sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Healing, healing, Lord God, in Jesus' name. Amen. Palapakan natin sa praise God. Okay, maraming salamat. Hindi na tayo makaupo at tinatawagan ko na si Pastor Kadigo. Praise God. Hallelujah. Nalilito na si Pastor Rico, Pastor. Kaya dito sa Rico, Pastor Rico tawag sa akin, Pastor Rico. Puri ng Diyos, makapangyarihan ng Panginoon. Magawa ng kanilang bagay. At salamat sa inyong pagkalo. Amen. Bukas po ay meron ka po. At mamaya po, bago kayo umuwi, meron po yung tayong konting pagsasalo-saluan. Medyo po agad kayo umuwi. Tayo natin tumayo at tayo tumayo namin sa mga pagkagos. Pagkakain natin ang pagsasalo-saluan. Sa Diyos, ang panahal, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa kaputihan mo, sa mga salita mo na patuloy po sa amin, naglalagay ng lakas ng loob, pinapagibay lalo ang aming pagtitiwala at aming nadarama. O Diyos, lalo, Panginoon, ngayong gabi, tunay nga kasama ka namin. Panginoon, Lord, ingatan po kami muli sa pag-iwayway namin mamaya. Ang pag-ingat mo po at pabor, ingawat po sa bawat isa. O Diyos, balik mo kami sa iyong gawain na mayroon po kasabitan sa aming mga puso, sa iyong mga bagay na gagawin pa sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen.